Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang linggo ng mabuting pastol. Kaya ang ating mga pagbasa ay nakatuon kay Jesus, ang mabuting pastol. At ngayon din pong linggo ay ipinagdiriwang natin ang pandaigdigang linggo ng pananalangin sa bokasyon. Nais natin na ang ating magiging mga pastol sa ating komunidad ay pastol na may kaisipan at puso ayon sa kaisipan at puso ni Jesus na mabuting pastol. Sapagkat kung meron mang dapat na maging halimbawa na dapat tularan ang mga pari, ang mga magpapari na inaasahang magpapastol sa bayan ng Diyos, ang halimbawang ito ay walang iba kung hindi si Jesus na mabuting pastol. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang ilan sa magagandang katangian ng mabuting pastol. Sinasabi dito, ang mabuting pastol, kilala ang kanyang mga tupa at kilala rin siya ng kanyang mga tupa. Papaano nakikilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa? Sa pamamagitan ng kanilang pangalan. Tinatawag ng mabuting pastol ang kanyang tupa sa kanilang pangalan. At ganoon din naman, ang mga tupa, kilala nila ang tinig, ang boses ng kanilang pastol. At dahil kilala nila ang boses ng kanilang pastol, sa pastol lamang na nakikilala nila ang tinig, sila sumusunod. Hindi sumusunod ang mga tupa sa ibang nagkukunwaring pastol na tumatawag sa kanila. Ito ang isang magandang katangian ng mga tupa. Kilala nila ang tinig, ang boses ng kanilang pastol. At doon lamang sila sumusunod. Ito ay napakagandang relasyon sa pagitan ng pastol at ng mga tupa. At kung hahanap tayo ng halimbawa dito sa pangyayaring ito kung saan tinatawag ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at nakikilala ng tupa ang kanilang pastol sa kanilang tinig, ang pinakamalapit na halimbawang maaari nating kunin sa Biblia ay ang karanasan ni Maria Magdalena. Kung babalikan natin ang kwento nung minsan na si Maria Magdalena ay pumunta doon sa libingan at hindi niya matagpuan ang bangkay ni Jesus. Sobrang nalungkot siya. Umiiyak na hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. At doon sa hardin, may nakita siyang isang lalaki na inakala niyang hardinero. Mama, kung nakita ninyo at alam ninyo kung nasaan ang bangkay ng aking Panginoon, ituro ninyo sa akin. Sa pagkakataon na ito, hindi pa nakikilala ni Maria Magdalena ang kanyang kausap. Inaakala niya na ito'y hardinero. Pero si Jesus, nakausap ni Maria Magdalena, ay nagsalita. Maria, tinawag ni Jesus si Maria Magdalena sa kanyang pangalan. At nang marinig ito ni Maria Magdalena, biglang nabuksan ang kanyang kaisipan. Pamilyar yung boses.
kilala ko yung boses na ito. At doon, sinabi niya sa kanyang kausap, Guro, Rabboni, nakilala ni Maria Magdalena si Jesus na mabuting pastol sa kanyang tinig, sa kanyang boses. At ito ang isang napakagandang halimbawa ng relasyon sa pagitan ni Jesus na mabuting pastol at ni Maria Magdalena na kanyang tupa. Kilala ng mabuting pastol ang kanyang nasasakupan, ang kanyang kawan, kahit na gaano pa karami ang kawan, kilala ni Jesus na mabuting pastol ang bawat isa sa kanyang kawan. Ang tanong, tayo na napapabilang sa kawan ng Diyos kung saan si Jesus ang ating mabuting pastol, kilala ba natin ang kanyang tinig? Pamilyar ba tayo sa kanyang boses? Alam ba natin ang kanyang salita? Nakikilala ng tupa ang mabuting pastol sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung kilala natin si Jesus na mabuting pastol sa kanyang salita, sinusunod ba natin ang kanyang salita? Sinusunod ba natin ang kanyang mga sinasabi? Sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Nakilala ni Maria Magdalena si Jesus nang tawagin ni Jesus ang kanyang pangalan. Nung tayo ay binyagan, ipinagkaloob sa atin ang ating pangalan. Kaya kilala tayo ni Jesus, ang ating mabuting pastol. Sinasabi nga sa aklat ni Propeta Isaias, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, kahit na ang bilang ng ating mga buhok, alam na alam ng Diyos. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Wala tayong pwedeng isikreto sa Kanya, sapagkat alam niya ang lahat tungkol sa atin. Kaya ito, mga kapatid, ang magandang balita. Kay Jesus, mayroon tayong mabuting pastol na nakakakilala at nakakaalam ng lahat tungkol sa atin. At dahil kilala niya tayo at alam niya ang lahat tungkol sa atin, umaasa siya na sa mga pagkakataong napakiramdam natin tayo ay napapahiwalay, napapalayo, nawawala ng pag-asa, naliligaw ng landas, kay Jesus matatagpuan natin ang ating mabuting pastol. Hindi niya kailanman ninanais ang ating kapahamakan. Hindi niya kailanman ninanais na tayo ay mapahiwalay. At hindi niya kailanman ninanais na tayo'y mamatay. Si Jesus na mabuting pastol, ang kanyang pinaka-nais na mangyari, tayo'y makapiling niya at makasama niya, na kung sa ating sariling kapabayaan at maling desisyon, tayo ay napahiwalay, tayo ay naligaw, hahanapin tayo ni Jesus, ang mabuting pastol. At kung sa kamatayan, tayo ay makaranas ng tinatawag na paghihiwalay, kung talagang tayo ay nananalig at kumikilala kay Jesus na mabuting pastol, maging sa kamatayan, ipagkakaloob niya sa atin ang buhay.
At ang buhay na yon ay buhay na walang hanggan. Tunay na napakaganda ng pangarap ni Jesus na mabuting pastol para sa atin. Kaya katulad ni Maria Magdalena, lumapit tayo kay Jesus, manalig at magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat siya lamang ang nag-iisang mabuting pastol.